Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, October 14, 2025 at nauntog na naman yung index natin. Hirap na hirap siya dito sa MA20. So, nag-Dow G yung galaw natin sa kanya. Pero nag-up rin yung pinaka blue chips natin. May mga nag-bounce. Nakita ko dito si Meralco BDO nag-up ng more than 1%. At saka si, ilan ba to? Si Apex pala to. Ayan, 5% ka. Kala ko blue chips. Ayan. Okay. So, may mga blue chips na gumalaw dito sa market natin. Kailan nakapagtaka, no? Labas pa rin na labas yung foreigners dito sa market natin. Another, tama ba to? 345.36 million. Net foreign sale pa rin. Ayan. So, pampalubag-loob lang ba yung verde na nakikita natin? Wala pa rin yung foreigners eh. Kahit na lagla, bumawi kasi yung yung US market kagabi, di ba? Lakas ng bounce ng US market. Pero ngayon, kung titingnan mo, laglag na naman si US. So, parang nagba-bounce yung galawan sa US at saka especially sa crypto, ang lakas ng drop sa crypto na naman pero kahapon ang lakas ng bounce, diba? So nag-close tayo 6,076.22 and up naman siya na 0.39%. Pero syempre, ang galawan pa rin is nandito sa mga penny stocks. So yung ibang mining stocks natin, yung gold price tumataas pa rin eh. Yung ibang mining stocks natin nagpa-profit taking, yung iba sumusundot. So medyo gumagalaw naman yung iba. Halimbawa si EPX, nag-up siya ng 5% for today's trading natin. Tama, updated kaya itong numbers ko dito. So nag-up si APX ng 5% eh. Pero bumagsak itong si uh, nag-up pa rin man si Lipanto. Kaya lang ang laki ng Dow G ng kanyang galawan. Okay? So US market, yung futures pababa, yung kanilang Europe at saka Asian markets, majority is bumabagsak, and then si cryptos natin ang laki na naman ng laglaga na yan. So after a short squeeze, profit taking naman yung galawan nila. So shutdown pa rin sa balita ko 'di ba sa US market or rather sa government ng US. So kaya yung gold umakyat pa rin. At saka yung eto medyo volatile yung galaw nila sa market. Okay. So anyway, ito po yung mga trending stocks natin. So si PHA, yung nanguna dito sa lista natin, pero wala dito sa trending stocks. Ha. So nag-upsurge siya na 14.16% pero meron siyang 471.99K net foreign sales. So, nagkaroon ng setup to from the past few days. Tapos si Manila Mining, di ba? So, nag-up din siya ng 10.98%. So, nandito sa ano pa rin mga penny stocks nga yung yung volume ng market natin. So, zero net foreign. Kaya alam mo na gagawin, di ba? Kapag nagtakbuhan na, kagaya nung nangyari dito si Lipanto. Wala namang foreigners. So, kanina umaga, spike agad siya ng ilan ba? 14, 16% na umaga. Pero pagdating ng hapon, ang laki ng Dow G. So nag-up pa rin naman siya 4.44%. Kaya lang zero net foreign buy to eh. So mga Pinoy lang yung may trades dito. Yeah, APX nag-up nga po siya ng 5.15%. May nagpo-push ng price niya. So meron siyang 71.08 net foreign buy. And then si PXP, nag-drop, negative 5.61%. Tingnan natin. Kasi nag-spike last time nung nagkaroon ng mga balita, di ba, kung tandaan nyo, sa mga oil exploration, di ba, yung service contracts na naman. So, pero kung tingnan mo, kinakain na niya yung gains. Baka ito na yung time niya ulit para mag-bounce. So, negative 5.61%. And meron siyang 87.31K net foreign sell. And then si PhilWeb natin, parang PSC din yung galaw niya, nauntog din sa MA20, meron siyang loss na negative 4.23% and meron siyang 130K net foreign sell. Okay, so yun po yung galawan sa market. Disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lamang po. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo na lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka sa reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, yan, check na lang.
hindi pa natin mapabalik yung mga viewers natin kasi nga pangit pa majority ng stocks. Puro ano naman nasa torrent na yung mga mining stocks natin. So check mo na lang yung ating daily trend stocks review, mga company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, and then fundamentals yung mga risk management plus basic learning sa PSE market. Okay? Follow mo din po ako dito sa ating Palawi Trader Crypto ko to para sa mga cryptos, play to earn games. Social media, Facebook account na Palawi Trader or dito sa Facebook page para updated ka sa mga posts natin. Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market. Wala pa si Philippine Stock Exchange. Mamaya ko na lang ipopost. Maganda sana pag-usapan yung pinaka summary niya. Tingnan natin baka meron na. Puro video kasi yung lumalabas dito sa feeds. Ayan. Once nanood ka kasi ng video, ilalabas niya puro video na. Ayan, so hindi ko makita si Philippine Stock Exchange. So anyway, ito na lang. So spot gold surges past 4,150. So umarangkada pa rin. So kaya buhay na buhay pa rin yung ibang mga ah, mining stocks natin, di ba? So pumipitik-pitik pa rin sila pero laglagan ngayon dito sa US market. Pag nagkasundo na sila sa budget nila for 2026, most likely magpo-pullback si gold pero simulang hanggang ngayon namamayagpag pa rin yung kanyang galawan. Tapos ito naman yung sell-off sa Bitcoin. Di ba kagabi nag-up na siya ulit. Nasa 118, 119 ba kagabi? So bumagsak na naman siya 114K si Bitcoin natin eh. So ang daming laglag na crypto. So merong video dito si Ma'am April Tan. So check niyo na lang tapos okay, winners pa rin natin yung mining stocks ayan oh. Okay. So Lipanto mga anong oras to? Pre-close yata to eh. Kasi 9% pa siya dito eh. Tapos sa APX, mataas din yung kanyang galawan. Okay, wala yata ako na-post for today. PSE Lips Global Link Suspension. May bagong stocks na mabubuhay ulit. Ayan, double check natin yan. Aboitiz Equity Venture through Aboitiz Food Adapt City Program. Certec is seeking new investors. Mukhang wala na naman pera si Certec to ease liquidity constraints after suspending dividend payments on several preferred share series. Wala siyang pambayad. Ayan, Megawide, 2.97 billion preferred share offering post SEC approved na. Plus drops on Brazil platform post. Maynilad IPO, so 20 pesos. November 7 po yung listing. PAL yung aircraft deliveries December to January 2026. Okay. Pure Gold, resilient growth that pays. ICT, High Court of South Africa dismisses APM challenge to ICT Durban Terminal Concession. San Miguel Corporation receives SEC permit to sell preferred shares. Okay, wala tayong ibang makitang good news dito sa market. Tapos ICT ulit. Shares jump after Maersk tender challenge dismiss. Okay. So, Certec, walang pera si Certec. Ayan, check nyo na lang. The BSP chip says demonetizing higher value deals. May nag-propose kasi last time pero hindi naman feasible yun. Share buyback transaction, SMPH, MEG, OPM Fruit, SM, at saka si Ali. Okay, kahit share buyback, walang magawa. Higher October rates from Mayor, San Miguel sets initial rate for preferred float. MEG lines up development for 3 townships. Okay, APX Davao Mine site complied with temporary suspension order. Tapos mega wide, okay na yan. Okay, ito yung kahapon na yan. Late na sila nagpo-post ng mga Meron na ba ngayon yung summary si the market securities? Wala pa rin eh. Ba't kaya? Pag pangit yung galaw ng market, late din nag-upload yung mga reviewers natin. Walang gana yung mga nagre-review. Tapos ito yung galawan sa US kagabi oh. Malakas pero yung futures mukhang babawian naman sa US market natin. Okay? So konti konti lang. Konting balita tapos puro penny stocks yung pinagagalaw sa PSE market. Tapos wala pa rin yung inaantay natin na net foreign buy. Okay? So patalastas ulit yung mga bago sa channel natin, yung mga gusto ng guide sa trading po sa Philippine market. Check na lang po yung ating Patreon.
channel po or dun sa YouTube. Pwede rin po yun. Okay, so ito yung galawan natin. Kung chart lang ang pagbabasihan, actually gumaganda, di ba? Kasi lumalaban na ulit sa ano eh, MA20, kaya lang nauuntog siya eh. So mas maganda no, may upswing above ng RSI 50 plus may net foreign buy. Ayan. Wala kasi tayong foreigners. So pag ganyan, pansin mo naman, di ba? Puro penny stocks at saka mining stocks yung gumagalaw lamang dito sa market natin. Tingnan natin. Malay mo, divergence na yan. At meron na siyang, nagtatry na siyang mag-breakout. Pero mas kampante tayo pag meron tayong nakikita na net foreign buy. Net foreign sell pa rin kasi 300 million. Laki pa naman, no? So, parang nung pre-close, mga 60 million lang yung ano eh, net foreign sell natin. Binuhusan ulit siya. So, kaya imbis na maganda yung anong closing. Nung umaga nag-ano yata tayo, no? 0.7 o 0.68 na ano, galawan dito sa index natin. Okay? So, yun lang, yun napansin ko. Tapos sa big caps, wala tayong summary ng big caps eh. So, tignan natin. ICT, so may drop siya. Si yung mga blue chips lang. BDO, may bounce, 1.78. Meralco, okay. Mas maganda yung galaw ni Meralco. 1.56%, pero BPI drop, negative 0.19. Monde, 0.82. Globe, drop, minus 0.67 si Converge. Ayan, kinain na niya yung ano, breakout niya, negative 2.23. Si Plus, drop 0.64. SMPH, ba, properties yata ng bounce. 1.7, GGS, 1.5, Manila Water, lumabat siya, 3.27%. Saka si SM, konting bounce. So, gumaganda yung itsura. 1.36%. Kaya lang wala talagang foreigners na buyers masyado dito sa market. Okay. So, punta tayo dito sa mga movers. Mas mataas pa pala si UPM. Pangalawang araw na. United Paragon Mining, 18% na naman. Dito yung mga movers. PHA, so tingnan natin, ang breakout, 14.16%. Si MA, 10.98. Ayun, puro breakout. Si LCB, naiwan si LCB, no? Okay. So, nag-Dow G din siya. 10.91. Asian Terminus, hataw to, So, 9.84%. Si Geo, ayun, pinipitik yung mga penny stocks. 0.1340. Up siya na 7.2%. Si Fruit, breakout na yata ito, 4.84%. At saka si Lipanto, ayan, nag-Dow G, pero up pa rin naman siya ng 4.44%. Kaya lang medyo obvious yung profit taking. Si Lode, nag-bounce din, 3.33%. Okay, dahil nag-bounce na mga small caps. Ayan, ang ganda ng mga galawan nila. Okay, so dito naman sa mga losers, Villar stocks pa rin, no? Okay, si Baita, dito muna, PXP, minus 5.16%. Baita, bumigay na si Baita natin. Minus 4.81%. Tapos si Web, minus 4.23%. Sino pa? SCP, minus 3.22%. Pagod na yung ibang stocks. Now, minus 2.63%. And then si may volume, Cebu, minus 1.88%. Okay? So, dami ding laglag. Daming gumalaw na penny and then dami ding laglag na mga stocks natin. Okay? So, ganun talaga. Walang gustong mag-buy na foreigner sa market. Okay. So, silip tayo dito sa global markets. So, based dito, S&P futures minus 0.83%. Dow futures minus 0.52%. Nasdaq futures minus 1.09%. So, mukhang laglag mamaya. Pero kagabi, malakas nga siya. So, European stocks, ayan, laglag na. So, hinihila ng US, no? And then, mix pa rin dito sa Asian markets, no? Madami pa rin, laglag. Okay. So, very bad. And then, sa crypto, nako, ito, trap yung kahapon. Bitcoin, balik sa 111K. Ayan, nagda-drop siya, Maraming galit yata kay BNB, nag-drop siya ng 11.5%. XRP, minus 5.8. Ang lalaki ng mga laglagan ngayon. Okay, si Dutch, laglag din, 5%. So,
Ethereum, bumaba na ng 4K, BNB 1.2, XRP 2.47, and Sol 196. Okay? So laglag din yung mga cryptonatics natin. And then, balik tayo dito. So, very quick review dito sa mga trending stocks natin. Okay, so unahin po natin si PHA. So, hanggang tingin na lang yata tayo dito sa mga ano. Ang bilis sumipa na ito eh. So, tingin natin yung ano, 5-minute chart niya. So, maganda yung breakout niya, no? Ayan. So, ito yung pinaka-breakout niya. Half day, no? Second half. So, gaano kalaki? Nagulat din ako pagtingin ko na ito. Ang taas na kaagad eh. So, nag-13, nag-18% pa. Okay, panalo yung ano. Nag-accumulate dito kay PHA natin, no? So, although nahirapan nga siya dito na mag-breakout, tapos diniretso niya kanina. Ayan. So, solid ba to na breakout o sakto lang? Okay. So, ilalagay ko na dito sa ano, 0.8. Kasi yan din naman yung gusto niyang puntahan. Hopefully, meron pa para sa mga holders natin. Ano ba earnings nito? Net income zero. Okay, wala. So more on ano to, price action. So nag-close siya 0.25 and then 14.16%. Paunahan na lang po ng paglabas yung mga nakapasok para kay PHA natin. So tinitingnan ko siya kung solid candles yung mausapan. Para nag-breakout siya, di ba? So kaya ina-assume ko baka mag-retest dito sa ano, 0.78. Ayan, maganda yung RSI niya. Ba't nga ba hindi tayo bumili ng mga ano, penny stocks, no? So kapag mahina yung market, di ba, sa kanilang pupuntahan yung mga traders natin. So okay. Indicators wise lang ha. Fundamental wala siya pero sa indicators maganda yung ano yung galawan ni PHA natin. Lalo na meron siyang volume ngayon na 5.11 million. Kaya lang net foreign sale siya. So nag-profit taking na yung 471K. So malaki na rin kasi 14.16 yung pinaka spike niya. Okay, so ganun lang tingin ko sa kanya. More on price action, meron siyang target na 0.28 o 0.29. Okay, so yun lang analysis natin. Walang catalyst. Next, Manila Mining. So, umarakado din, breakout din, no? Parang lipanto din yung galawan nito eh. So, natuloy yung breakout niya kanina umaga. Umaga pa lang, nag-up up na si, ano, si Ma. May volume din siya, 6.85 million. So, overbought na siya ng konti. Nasa RSI 77. Hopefully, hindi sabay-sabay bumagsak itong mga to kasi kung hindi marami maiipit sa mga ano, mining stocks natin. Tama ba yung support? Pwede. And then, yung resistance is, ito yung pinakamalakas niya eh, 0.01. Pero yung pinaka-peak niya, umaabot siya ng 0.01, talaga. 0.0104. Ayan. So, yung pinaka-peak niya last time. So, parang dyan din naman yung siguro gustong puntahan ng Fibonacci natin. O, sakto din. 0.0108 o 07. Okay. So, yun na lang. Ilalagay ko na pinaka-resistance. Total, malakas pa rin naman yung gold prices. Pero earnings, wala ha. Wala tayong punda. Ayan, kaya unahan na lang kapag bumaliktad na yung kanilang mga price action. So nag-close siya 0.0091, 10.98%. Nakakatakot yung galawan ng mga mining stocks. Pero kung titignan mo nga yung gold natin, balik ulit tayo sa gold. Kasi umakyat siya eh. Ayan, umakyat pa rin naman. Kaya lang, grabe na nasa 86 yung, ano, yung RSID niya. Ayun Kaya dami nagbebenta ng ano, yung talagang physical na gold. So alam nila medyo malakas na tong spike na to. Okay, balik tayo kay Ma. So siya yung catalyst bakit dumidiretso yung mga ano price action natin. Next, Lipanto. Profit taking na kaya to o ano to? Pahinga lang. So ang lakas kasi ng galaw niya kanina umaga eh. So umabot siya ng halos 20%. So dito sa breakout, laki na 40%. Panalo-panalo na yung mga holders natin. Sumakto ba to sa usapan natin kahapon? Taglit O brinake pa pala niya, 0.25 no? Yung pinaka resistance natin last time. Kaya lang meron siyang, siguro meron siyang i-feel na gap dito bukas no? O magkakalaman bukas kung may shakeout to na malakas. Kasi Dow G yung ano
yung kandila, ang laki pa naman ng volume niya, 110 million. So 0.2350 yung closing niya. Okay, Dow G. So alam mo na pag Dow G, 4.44% up and zero. Tapos lalong-lalo na walang net foreign na buy. Pero ang laki naman ng volume. Ang laki ng ano ang daming bumili, kumbaga, dito kay Lipanto natin. So ito yung uptrend channel niya. Hindi na kaya ng ano natin. Parabolic kasi ito eh. Tignan nga natin, baka meron. Okay, parang papunta nga siya dito sa ano, 0.29. Okay, so yung gap na lang yung batay natin bukas sa mga holders po natin. Watch out kasi ito mga to, syempre malakas yung sipa, malakas din yung ano, yung pullback niya. RSI 74, baka pwede pa, no? Pwede pang bumawi. Pwede pa sunduin yung mga naiwan dun sa peak. And then, okay lahat ng indicators niya. Kailan daw G? So, kailangan mag-retest tayo dito sa may ano, gap area natin. Okay? Next, APX. So, kahit shutdown yung company niya, galaw pa rin. Breakout ba to o Dow G din? Okay. So, may bago siyang peak dito sa 11.4 and intact yung ano natin, yung trend. So, watch out na lang. Bumalik pala siya. No? Watch out na lang dito sa MA9 or MA20 siguro na pinaka-support level natin. Okay? So, kailangan kasi divergence yung ano mga indicators natin kay APX. Hopefully, meron pa para sa mga holders. Nasa support pa rin naman siya eh. So, siguro kung mag-break yung support yun, mag-aalala yung mga holders. Pero ngayon, lumalaban pa rin naman siya. So, nag-close siya 11.02, 5 point up na 5.15%. Ito maganda sa kanya. Meron siyang 71 million na net foreign buy. Okay? Next, PXP. So, tumatiming ulit si PXP para sa mga next na nyo siguro. Okay. So, pwede na rito yung ano, Fibonacci natin. So, nag-fill the gap. Okay. Pero ang pinaka 0.618 niya, 2.6, no? Dito, magkakaalaman kung babounce tayo dito sa area na to. So, ngayon, bukas, itatry natin na i-fill yung gap. May konti pa siyang gap. And then, pinakamalapit na resistance is dito. Okay. So, kaya lang tingin ko sa kanya. Ayan. So, pwedeng magbago. Depende sa ano, sumisilip sa kanya. So, tapos may trend tayo dito. Pwede nilang balikan to kasi may catalyst ng mga. Sino ba yung mga kasama nito? Sina OB yata to, you know? Peludril. Ayan, nag-breakdown din pala yung kanilang mga price action. Okay. Pag nakalimutan, biglang sisipa ulit tong si PXP. Okay. Pinakamalapit na support. Ay, nag-fill the gap na pala siya. Oh. Pero red candle kasi. So, MA9 na lang. Yung tingin ko sa kanya. And then, pullback. So, hopefully mag-bounce siya malapit dito sa RSI 50. So, 2.86 closing, negative 5.61% and meron siyang 87K net foreign sell. And then lastly, si PhilWeb. Hindi ba nangangamoy pullback siya, no? PhilWeb natin. Kasi nauntog eh. Ayan. Tsaka hindi, di ba? Ang sabi, hindi naman tuloy yung ano, si playtime natin kay ano, PhilWeb. Kaya watch out na lang sa mga holders natin. So, medyo pangatlong araw na nag-resist siya dito sa ano eh, MA9. Kaya retest mo na siguro dito sa ano, 4 o 3.9. So, nag-close siya 4.3 minus 4.23% and 130K net foreign sell. Ayan. So, makita mo din naman yung MACD formation tsaka RSI natin. Sobrang hina din po siya. Okay? So, yun lang muna yung nakita natin dito sa mga stocks natin. Mining stocks pa rin yung mga winners. At habang umakyat itong si gold natin, market din yung ano, mga mining stocks pero overbought na masyado, no? So, ingat na lang sa ano, sa pullback. Baka short squeeze yung mga nangyari diyan sa ano sa gold kasi extended na masyado yung ano, yung price action niya. So, hindi pa rin kasi solve yung ano, 'di ba? Shutdown, government shutdown ng US. Kaya tingnan mo, malakas din yung ano pullback nila. Okay, so yun na lang muna. Sarap mag-trade siguro ng crypto, no? Biglang bumagsak eh. Yun na lang muna yung ating review. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Crypto ko to. Follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo sa
group natin. Okay po, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.